Ang katahimikan sa loob ng kanilang tahanan ay tila isang mabigat na kumot na dahan-dahang sumasakal kay Marisa. Sa bawat patak ng tubig mula sa gripo sa kusina, tila may kasama itong tanong na hindi niya mahanap ang kasagutan. Noon, ang bawat sulok ng bahay na ito ay puno ng tawanan at mga pangarap. Ngunit ngayon, ang tanging naririnig na lamang niya ay ang balse ng orasan. Mabagal, malamig, at tila nagbibilang ng bawat segundong lumilipas ang distansya sa pagitan nila ng asawa niyang si Robert. Mag-iisang dekada na silang kasal, ngunit sa nakalipas na 6 na buwan, naramdaman ni Marisa na ang lalaking mahal niya ay unti-unti nang nagiging isang estranghero. Ang dating masayahin at mapagmahal na ama ay tila naging mailap, laging abala sa telepono. At ang mas nakakapagtaka sa lahat, ang biglaang pagkapit nito sa responsibilidad na sundin ang kanilang 7 taong gulang na anak na si Toby sa eskwelahan. Robert, ako nang susundo kay Toby mamaya. May dadaan ng grocery rin naman ako sa tapat ng school niya. Alok ni Marisa habang nag-aayos ng kurbata ng asawa isang umaga. Mabilis na umiling si Robert. Hindi direktang makatingin sa mga mata ni Marisa. Huwag na, honey. Masyadong mainit sa labas. At saka may kikitain din akong kliyente malapit doon pagkatapos ng klase ni Toby. Mas mabuti nang ako nang dumaan para hindi ka na mapagod. Pero halos araw-araw na lang to, Robert. Noong nakaraang taon, reklamo mo pa na nakakatamad ang traffic sa area na yon. Biro ni Marisa, bagaman may halong pagdududa ang kanyang tinig. Hinalikan na lamang siya ni Robert sa noo. Isang halik na wala na ang dating alab, kundi isang obligasyon na lamang. Nagbabago ang tao, Marisa. Gusto ko lang bumawi sa anak natin. Sige na, mauna na ako. Naiwang nakatayo si Marisa sa gitna ng sala. Nakamasid sa papalayong sasakyan ni Robert. May kung anong tinik sa kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag. Pero ang bawat pag-alis ni Robert ay tila may dalang lihim na hindi nito maamin. Lumipas ang mga linggo. Ang simpleng pagdududa ni Marisa ay lumalim nang mapansin niya ang maliit na detalye. Ang pabango ni Robert na dati ay amoy formal at panlalaki. Ngayon ay madalas nang may halong amoy ng bulaklak. Isang amoy na siguradong hindi mula sa kanyang sariling gamit. At ang pinaka nakakabahala ay ang mga kwento ng kanilang anak na si Toby. Mama, alam mo ba? Si Teacher Karen po, ang bait-bait. Kwento ng bata habang kumakain ng hapunan. Talaga anak? Mabuti naman kung ganoon. Sagot ni Marisa. Anong ginagawa ni Teacher Karen? Lagi po kaming binibigyan ng chocolate habang naghihintay po kay Papa sa classroom. Minsan po, nagtatawanan sila ni Papa. Sabi ni Papa, bawal daw pong sabihin kay Mama kasi secret surprise daw po yun. Inosenteng sabi ni Toby. Tumigil ang mundo ni Marisa. Ang kutsarang hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa plato na lumikha ng isang matunog na kalansing. Secret surprise? Nang gabing yon, hindi nakatulog si Marisa. Pinagmamasdan niya ang natutulog na asawa sa kabilang bahagi ng kama. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magtanong. Pero nanaig ang kanyang pagiging mapagmatsyag. Kailangan niyang makasigurado bago siya gumawa ng hakbang na maaaring sumira sa lahat. Kinabukasan, sa halip na manatili sa bahay, nagpasya si Marisa na sundan ng asawa.
Gumamit siya ng isang lumang sasakyan na hiniram niya sa kanyang kapatid para hindi siya makilala. Parang isang pelikula ang lahat habang binabaybay niya ang kalsada patungo sa eskwelahan ni Toby. Pagdating sa school, nakita niyang ipinarada ni Robert ang sasakyan sa malayo. Hindi ito pumasok agad sa gate. Sa halip, lumabas ito at tila may hinihintay. Maya-maya pa, lumabas ang isang magandang babae na nakasuot ng uniforme ng guro, si Teacher Karen. Ang nakita ni Marisa ay sapat na para durugin ang kanyang puso. Hindi sila simpleng nag-uusap. Hinawakan ni Robert ang kamay ng guro at ang mga ngiting ipinapakita ng kanyang asawa ay ang mga ngiting matagal na niyang hindi nakikita sa kanilang bahay. Nagtatawanan sila, tila mga kabataang walang pakialam sa mundo, habang ang kanilang anak ay nasa loob pa ng silid-aralan, naghihintay na sunduin. Kaya pala, bulong ni Marisa sa sarili, habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa kanyang mga pisngi. Kaya pala, ayaw mong ako ang sumundo. Hindi lumabas si Marisa. Pinanood niya silang dalawa hanggang sa kuhanin na ni Robert si Toby. Nakita niyang yumakap pa ang bata kay Teacher Karen bago sila sumakay sa sasakyan. Ang sakit na nararamdaman ni Marisa ay napalitan ng isang matinding puot at determinasyon. Hindi sila papayag na gawin siyang tanga sa sarili niyang pamilya. Isang linggo, matapos ang kanyang pagtuklas, dumating ang pagkakataong hinihintay ni Marisa. Gaganapin na ang Grand Family Day and PTA General Assembly sa paaralan ni Toby. Alam ni Marisa na ito ang pinakamagandang pagkakataon para tapusin ang lahat. Noong umagang yon, naging kalmado si Marisa. Nagluto siya ng paboritong almusal ni Robert na tila walang anumang alam. Excited ka ba para sa Family Day, Robert? Tanong ni Marisa habang nagtitimpla ng kape. Oo naman. Pero baka hindi ako makatagal doon, Han. May emergency meeting ako sa office sa hapon. Pagsisinungaling ni Robert. Sayang naman. Pero sige, kahit sa awarding na lang ng most exemplary teacher, ay nandoon ka. Balita ko, kandidato ang teacher ni Toby na si Miss Karen. Wika ni Marisa na may halong makahulugang tingin. Muntik nang mabulunan si Robert sa kanyang kape. Ganoon ba? Mabuti naman kung ganoon. Pagdating sa eskwelahan, puno ang gym ng mga magulang, guro at mga estudyante. Si Teacher Karen ay nasa entablado, nakasuot ng kanyang pinakamagandang bestida. Nakangiti at tila isang anghel sa harapan ng marami. Si Robert naman ay nakaupo sa tabi ni Marisa, pawisan at hindi mapakali. Nang dumating ang oras ng open forum at pagkilala sa mga natatanging individual, tumayo si Marisa. Hindi siya nagtaas ng kamay sa paraang nagtatanong, kundi naglakad siya ng diretsyo sa harapan, malapit sa mikropono. Magandang umaga sa inyong lahat, panimula ni Marisa. Ang kanyang boses ay buo at walang bakas ng kaba. Narito ako, hindi para magbigay ng mungkahi para sa paaralan, kundi para magbigay ng isang napakahalagang testamento tungkol sa dedikasyon ng isa sa inyong mga guro. Lumingon siya kay Teacher Karen na noon ay nagsisimula ng mamutla. Tumingin din siya kay Robert na tila gustong magpalamon sa lupa. Gusto kong pasalamatan si Miss Karen. Pagpapatuloy ni Marisa habang ang lahat ay nakikinig. Dahil sobrang dedikasyon niya sa pagtuturo, hindi lang ang anak ko ang inalagaan niya, kundi pati na rin ang asawa ko. Napakabait mo, Karen. Dahil handa mong punan
ang mga pagkukulang sa aming tahanan. Kahit na ibig sabihin nito ay ang pagwasak sa isang pamilya. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa buong gym. Pagkatapos ay nagsimulang magbulungan ang mga magulang. Ang prinsipal ng paaralan ay napatayo sa gulat. Marisa, ano ba itong ginagawa mo? Umalis na tayo rito. Pasigaw na bulong ni Robert habang hinihila ang braso ng asawa. Buong lakas na tinabig ni Marisa ang kamay ni Robert. Bakit, Robert? Natatakot ka bang malaman nila ang bawat late meeting mo sa kondo niya natatapos? O baka gusto mong ipakita ko sa kanila ang mga litratong nakuha ko nitong nakaraang linggo? Inilabas ni Marisa ang isang envelope at inihagis ang mga litrato sa center aisle. Mga litrato ni Robert at Karen na magkahawak kamay. Magkalapat ang labi sa loob ng sasakyan at magkasamang pumapasok sa isang hotel sa kabilang bayan. Ito ba ang halimbawa ng isang gurong dapat parangalan? Sigaw ni Marisa. Ang boses niya ay nanginginig na sa galit. Isang babaeng walang delikadeza na pumatol sa ama ng sarili niyang estudyante? At ikaw, Robert, akala mo ba hindi ko mahalata? Ang bawat pagsundo mo kay Toby ay ginawa mong paraan para makapagtaksil ka. Si Teacher Karen ay napaupo na lamang sa entablado. Ang kanyang mukha ay basang-basa na ng luha ng kahiyan. Ang mga magulang ay naroon ay hindi na nakapagpigil. Ang iba ay nagsimulang sumigaw ng bastos. At ang iba naman ay kinuha ang kanilang mga telepono para i-video ang eksena. Umalis ka dito, sigaw ng prinsipal kay Karen. Hindi kami tumatanggap ng ganyang asal sa institusyong ito. Tanggal ka na sa trabaho, ngayong araw din na to. Hinarap naman ni Marisa ang asawa. Ang kanyang mukha ay puno ng dignidad sa kabila ng sakit. Robert, huwag ka nang babalik sa bahay. Ang susi ng sasakyan at ang mga gamit mo ay nasa gate na. Hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko na may amang katulad mo at may huwarang katulad ng gurong ito. Tumalikod si Marisa at kinuha si Toby na kanina pa nakatingin sa malayo. Hindi lubos na nauunawaan ng lahat pero ramdam ang lungkot ng kanyang ina. Ang sumunod na mga buwan ay naging matinding karma para kay Robert at Karen. Dahil sa viral video ng komprontasyon sa Family Day, hindi na nakahanap ng trabaho si Karen sa anumang paaralan. Ang kanyang lisensya sa pagtuturo ay tuluyang binawi ng Professional Regulation Commission dahil sa immoralidad. Namumuhay siya ngayon sa isang liblib na probinsya. Nagtatrabaho sa isang maliit na tindahan, malayo sa pangarap niyang maging isang iginagalang na guro. Si Robert naman ay nawalan din ng kredibilidad sa kanyang kumpanya. Ang pamilya ng kanyang mga kliyente ay nalaman ang tungkol sa kanyang pagtataksil. At dahil karamihan sa kanila ay naniniwala sa integridad ng pamilya, unti-unti siyang iniwan ng kanyang mga business partners. Higit sa lahat, nawala sa kanya ang tanging bagay na tunay na mahalaga, ang paggalang ng kanyang anak at ang pagmamahal ng isang tapat na asawa. Isang hapon habang naglalakad si Marisa at Toby sa parke, nakita nila si Robert mula sa malayo. Mukhang haggard ito at mag-isa at tila pasan ang buong mundo. Tatakbo sana si Toby para lapitan ng ama, pero tumigil ito at tumingin kay Marisa. Mama, okay lang po ba kayo? Tanong ng bata. Ngumiti si Marisa, isang tunay na ngiti ng kalayaan niya. Oo anak, okay na si Mama. Magsisimula na tayo ng bagong buhay na tayo lang dalawa. Hindi na lumingon si Marisa. Alam niyang sapat na ang karmang naranasan ng mga taong nanakit sa kanya. Ang pagtataksil ay maaaring maitago sa loob ng ilang panahon. Ngunit ang katotohanan ay parang araw.
Hindi ito pwedeng takpan ng kahit anong ulap. Sa huli, ang kalinisan ng puso at katapatan ang laging nagwawagi, habang ang mga nanloko ay naiiwan sa dilim ng kanilang sariling mga pagkakamali. Natapos ang araw na yon na may dalang pag-asa para kay Marisa. Hindi na siya nagtataka kung bakit nangyari ang lahat. Minsan, kailangang dumaan ang matinding bagyo para lamang makita ang kagandahan ng isang bagong umaga. At sa kanyang bagong simula, wala nang puwang ang mga lihim, wala nang puwang ang mga kasinungalingan. Tanging ang wagas na pagmamahal para sa kanyang sarili at para sa kanyang anak. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makiki-comment naman sa baba kung ano ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya. Sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pang istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.